tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding pag-atake ang yumanig sa Ukraine matapos magpakawala ang Russia ng pinakamaraming bilang ng mga glide bomb sa kasaysayan ng digmaan nitong buwan ng Hulyo. Kasabay nito ang mabilis na pagtaas ng bilang ng mga nasasawi at nasusugatan sa magkabilang panig. Ayon sa mga ulat, patuloy ang pag-igting ng labanan habang ginagamit ng Moscow ang malalakas na sandatang ito upang muling makakuha ng bentahe sa larangan ng digmaan. Inihayag ng General Staff ng Armed Forces ng Ukraine na umabot sa mahigit 42,000 at 800 sundalong Ruso ang nasawi o nasugatan nitong nakaraang Hulyo lamang. Kung mapatutunayan, ito na ang pinakamataas na antas ng pagkalugi ng puwersang Ruso sa loob ng isang buwan ngayong taon batay sa pagtantiya ng Kyiv na nagpapakita ng matinding pinsalang natatamo ng militar ng Moscow sa kanilang mga opensiba. Dahil sa mabagal na takbo ng kanilang mga operasyon sa lupa at sa lumalalang krisis sa enerhiya sa loob ng bansa, lalo pang pinaigting ng Russia ang paggamit ng dalawang uri ng sandata, ang mga glide bomb at ballistic missile. Sa kasalukuyan, nahihirapan ang Ukraine na makahanap ng sapat at epektibong depensa upang mapigilan ang mga mapangwasak na pag-ataking ito sa kanilang teritoryo. Ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine, nagpakawala ang Russia ng mahigit 8,300 glide bomb nitong Hulyo, ang pinakamataas na bilang sa loob ng isang buwan simula nang magsimula ang digmaan. Samantala patuloy naman ang paghahanda ng Ukraine sa posibleng malawakang mobilisasyon ng militar ng Russia na tinatayang maaaring umabot sa 250,000 reserves sa darating na buwan ng Oktubre. Bagaman matindi ang pangangailangan sa karagdagang puwersa, iniiwasan pa rin ni Pangulong Vladimir Putin ang malawakang paggamit ng mga regular na conscript at reservists sa tinatawag niyang Special Military Operation. Nangangamba ang Kremlin sa magiging reaksyon ng publiko at sa posibleng kaguluhang pampolitika sa loob ng Russia kung mapipilitang sumabak sa madugong labanan sa Ukraine ang mas maraming karaniwang mamamayan. Sa panig naman ng Ukraine, inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky sa isang panayam na umabot na sa 450,000 ang kabuang bilang ng kanilang mga kaswalti, kung saan 50,000 umano ang kumpirmadong nasawi. Ang mga datos na ito ay nagpapakita ng napakalaking sakripisyo ng mga sundalong Ukrainian sa pagtatanggol sa kanilang bansa laban sa patuloy na pananalakay ng Russia. Batay sa pinakahuling pagtansya ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, umabot sa halos 8-1 ang ratio ng casualty sa pagitan ng Russia at Ukraine sa unang bahagi ng taong 2026. Malaking pagtalon ito mula sa dating 2-1 o 3-1 sa mga nakaraang taon at ayon sa mga eksperto, isa sa mga dahilan nito ang masidhing paggamit ng Ukraine ng mga makabagong drone. Kinumpirma ni Pangulong Zelensky na ang mga drone ang may pananagutan sa mahigit 30,000 kaswalti ng Russia nitong nakaraang Hulyo lamang. Ang mga unmanned aerial vehicle na ito ay naging isa sa mga pangunahing sandata ng Ukraine upang mapinsala ang mga puwersa ng kalaban nang hindi nangangailangan ng direktang engkwentro na nagbigay sa kanila ng malaking bentahe sa kabila ng kakulangan sa bala. Habang tumataas ang bilang ng mga nasasawi at nasusugatan sa panig ng Russia, kapansin-pansin naman ang paghina ng kanilang opensiba sa lupa. Ayon sa Institute for the Study of War o ISW, nakasakop lamang ang Russia ng humigit kumulang 37 kilometro kuwadrado ng teritoryo ng Ukraine nitong Hulyo, na napakaliit kumpara sa mas malawak na mga teritoryong kanilang nasakop sa mga nakaraang yugto ng digmaan. Ipinapakita ng pag-aaral ng ISW na sa pangkalahatan, nakabawi ang Ukraine ng mahigit 183 kilometro kuwadrado ng kanilang lupain ngayong taon, kumpara sa mahigit 2,000 kilometro kuwadrado na nasakop ng Russia sa unang 7 buwan ng taong 2025. Ipinapahiwatig nito na humihina ang momentum ng ilang opensiba ng militar ng Moscow. Upang mapunan ang kanilang kakulangan sa pag-usad, gumagamit ngayon ang Moscow ng taktikang infiltration o lihim na pagpasok. Nagpapadala sila ng maliliit na grupo o individual na sundalo upang makalusot sa mga estratehikong lugar, manatiling nakapuwesto roon at maghintay ng reinforcement. Sa pamamagitan nito, nagagawa nilang guluhin ang kontrol ng Ukraine sa ilang teritoryo kahit hindi nila tuluyang nasasakop ang buong lugar.
Bagaman maraming beses nang napigilan at napaatras ng militar ng Ukraine ang mga pagtatangkang makalusot na ito, nananatili pa rin ang banta sa ilang mahahalagang lungsod. Isa na rito ang Kostiantynivka, isa sa mahahalagang kuta ng Ukraine sa rehiyon, kung saan nagpapahayag na ng pangamba ang ilang tagapagtanggol na baka maging mas mahirap panatilihin ang kontrol sa lungsod sa mga susunod na buwan dahil sa matinding presyon mula sa puwersa ng Russia. Sa kabila ng mga hamon sa lupa, nagpapakita naman ng lakas ang Ukraine sa himpapawid. Formal na idineklara ni Pangulong Zelensky na matagumpay ang kanilang 40 araw na kampanya ng mga pag-atake mula sa himpapawid na muling pinalawig noong ika-4 ng Agosto. Layunin ng kampanyang ito na sirain ang produksiyong militar, mga imbakan ng langis sa loob ng Russia at ang daloy ng enerhiya at sandata patungo sa mga nasasakop na lugar. Ayon sa Security Service of Ukraine o SBU, matagumpay nilang tinamaan ang 14 na refinery ng langis, 12 din ang imbakan ng petrolyo, 14 na eroplano, at 4 na base militar sa loob ng nakalipas na 40 araw. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa supply ng gasolina at kagamitang militar ng Russia na ginagamit sa kanilang mga operasyon laban sa Ukraine. Kabilang sa mga tinamaan ng Lukoil Refinery sa Volgograd at 3 pang refinery sa lungsod ng Ufa na mahigit 1,600 kilometro ang layo mula sa Ukraine. Batay sa pagsusuri ng mga larawang kuha ng satellite na iniulat ng Financial Times, malaking bahagi ng kapasidad ng pag-refine ng langis ng Russia ang naapektuhan ng mga pag-atake na nagdulot ng karagdagang presyon sa supply ng enerhiya sa bansa. Upang makamit ang ganitong mga resulta, nagpapakawala ang Ukraine ng halos 10,000 long-range drones bawat buwan. Bukod dito, nakipagkasundo na rin ang Kyiv sa siyam na kaalyadong bansa upang gumawa ng mga drone sa kanilang teritoryo, kung saan kalahati ng produksyon ay direktang ipapadala sa Ukraine upang lalo pang mapalakas ang kanilang kakayahang umatake sa malalayong distansya. Ang matinding epekto ng kampanyang ito ay naramdaman din sa sinakop na Crimea, kung saan tinamaan ng Ukraine ang mahigit 200 substation ng kuryente. Nagdulot ito ng malawakang pagkawala ng kuryente at karagdagang problema sa supply ng enerhiya sa buong rehiyon. Bukod dito, patuloy ring tinatarget ng Ukraine ang mga tanker at barkong ginagamit ng Russia sa pagdadala ng langis at supply militar sa Black Sea at Sea of Azov. Dahil sa lumalalang krisis, napilitan ng Kremlin na gumasta ng bilyon-bilyong ruble upang tulungan ang Crimea, kabilang ang pagpapatupad ng limitasyon sa presyo ng gasolina. Gayunpaman, hindi huminto ang Ukraine sa kanilang mga pag-atake, kabilang ang pagtama sa isang malaking imbakan ng langis sa Tama na nagdulot ng malawakang sunog, pati na rin ang mga pag-atake sa mga hangar ng eroplano at base militar ng Russia sa Crimea. Bilang tugon, lalo pang pinatindi ng Russia ang paggamit ng mga glide bomb na may kakayahang magdala ng hanggang 3 toneladang pampasabog at mahirap harangin gamit ang kasalukuyang mga sistema ng depensa ng Ukraine. Nagpakawala rin ang Moscow ng record na 370 missile nitong Hulyo, kung saan marami sa mga ito ay ballistic missile na nagdulot ng matinding presyon sa limitadong supply ng Patriot interceptors ng Ukraine. Dahil sa matinding banta ng mga ballistic missile, muling nanawagan si Pangulong Zelensky sa mga kaalyadong bansa na magpadala ng karagdagang Patriot interceptors mula sa kanilang mga imbakan. Ayon sa kanya, dapat gamitin ang mga sandatang ito upang protektahan ang mga sibilyan sa halip na manatiling nakatago lamang sa mga bodega, lalo na't maliit na bahagi pa lamang ng mga ballistic missile ng Russia ang kayang pabagsakin ng Ukraine. Isang matinding tensyon ang muling umuusbong sa gitnang silangan habang kumpiyansa ang pamunuan ng Iran na abot kamay na nila ang tagumpay laban sa Estados Unidos sa usapin ng Strait of Hormuz. Naniniwala ang Tehran na pabor sa kanila ang takbo ng panahon at mapipilitan ng Washington na tanggapin ang kanilang pamamahala sa estratehikong rutang ito ng enerhiya sa kabila ng patuloy na banta mula sa mga puwersang Amerikano. Ang Strait of Hormuz, na itinuturing na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo, ay naging sentro ng geopolitikal na tunggalian. Sa kasalukuyan, ginagamit ng Iran ang kanilang posisyon upang harangan ang mga barkong naglalayag ng walang pahintulot mula sa kanila. Ayon sa militar ng Iran, ang kontrol sa anyong tubig na ito ay isang pulang linya na hindi maaaring labagin ng sinumang dayuhang kapangyarihan. Nahaharap ngayon si US President Donald Trump sa isang malaking hamon kung paano tutugunan ang agresyong ito nang hindi nagpapasimula ng isang malawakang digmaan.
Alam ng Tehran na ang anumang direktang aksyong militar ng Amerika upang buksan ang kipot sa pamamagitan ng puwersa ay magiging napakahirap, magastos, at maaring mangailangan ng pagpapadala ng mga sundalong Amerikano sa mismong labanan sa lupa. Batid ng mga pinuno ng Iran ang mga kahinaan ng Estados Unidos sa kasalukuyan. Kabilang dito ang nababawasang supply ng mga advanced na missile interceptor at ang lumalaking kawalan ng suporta ng mamamayang Amerikano sa mga bagong digmaan sa ibang bansa. Dahil dito, naniniwala ang Tehran na mahihirapan ng Washington na makipaglaban sa isang mahaba at magastos na digmaan sa rehiyon ng Persian Gulf. Bukod dito, ang patuloy na pagkaantala ng paglalayag sa Strait of Hormuz ay nagpapanatili sa mataas na presyo ng petrolyo at iba pang bilihin sa merkado. Isang malaking banta ito sa mga paparating na halalan sa Estados Unidos kung saan sensitibo ang mga botante sa isyu ng implasyon. Maaring gamitin ng Iran ang sitwasyong ito upang pilitin ang administrasyong Trump na sumuko sa kanilang mga pangunahing kahilingan. Isa pang mahalagang alas ng Iran ang kanilang mga kaalyadong Houthi sa Yemen na may kakayahang palawakin ang saklaw ng digmaan at gambalain ang iba pang mahahalagang ruta ng kalakalan sa Red Sea. Ang ugnayang militar na ito ay nagbibigay sa pamahalaan ng Tehran ng karagdagang lakas upang labanan ang presyur mula sa kanluran, habang pinananatili ang kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad sa dagat. Ayon kay Mahdi Mohammadi, isang tagapayo sa punong negosyador ng Iran, hindi kasunduan ang hinahanap ng kanilang bansa, kundi ang ganap na pagkatalo ng kanilang kaaway. Binigyang diin niya na bagaman ang Amerika ang nagpasimula ng hidwaan, ang Iran ang magpapasya kung kailan at paano ito magtatapos. Ang ganitong matigas na paninindigan ay nagpapakita ng kawalan ng interes ng Tehran sa mga tradisyonal na negosasyon. Sa gitna ng tensiyong ito, ibinunyag ng Iran na malapit na silang makipagkasunduan sa Oman para sa magkasanib na pamamahala sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, ang kasunduang ito ay may mahigpit na kondisyon, dapat munang alisin ng Estados Unidos ang ipinataw nitong pagharang sa ekonomiya ng Iran. Isang hakbang ito upang pilitin si Trump na aprobahan ang kasunduan kahit walang direktang pag-uusap ang dalawang bansa. Kung matutuloy ang kasunduang ito, formal na makikilala ang kontrol ng Iran sa kipot na dating itinuturing na bukas na internasyonal na daanan ng tubig. Dito dumaraan ang halos ikalimang bahagi ng kabuuang supply ng langis at liquefied natural gas sa buong mundo. Ang ganitong kapangyarihan ay magbibigay sa Tehran ng hindi mapapantayang impluwensiya sa pandaigdigang merkado at sa mga karatig na bansa sa rehiyon. Ayon sa kilalang analista na si Abdulreza Davari, ang epektibong pamamahala sa kipot ay nagbibigay sa Iran ng malakas na bentahe laban sa Amerika. Ipinaliwanag niya na higit pa sa kita mula sa mga bayarin sa pagdaan, ang tunay na layunin ng Iran ay ang opisyal na pagkilala sa kanilang soberanya sa lugar. Ito ay magsisilbing garantiya para sa kanilang pambansang seguridad laban sa anumang panlabas na banta. Ang pagpayag sa kontrol ng Iran ay magiging isang malaking kabiguan para sa Estados Unidos at isang matinding dagok sa pandaigdigang prinsipyo ng malayang paglalayag. Nag-aalala ang maraming bansa na maaari itong lumikha ng isang mapanganib na halimbawa kung saan ang sinumang bansa ay maaaring basta na lamang magsara ng mahalagang daanan ng kalakalan upang isulong ang kanilang sariling interes sa politika. Maging ang China na pangunahing bumibili ng langis mula sa Iran at may malakas na impluwensiya sa bansa ay nagpahayag ng pagkabahala noong nakaraang Mayo na nawagan ng Beijing na ibalik ang ligtas at normal na pagdaan ng mga barko sa kipot. Ipinapakita nito na kahit ang mga kaalyado ng Iran ay nag-aalala sa posibleng epekto ng matagalang pagsasara ng daanan sa kanilang sariling ekonomiya at supply ng enerhiya. Dahil sa matinding krisis sa Strait of Hormuz, ang mas komplikadong isyu ng programang nuklear ng Iran ay pansamantalang naisantabi. Ayon sa analista na si Rahman Garimanpour, pabor ang sitwasyong ito sa Iran dahil nababawasan ang pressure sa kanila hinggil sa kanilang programa sa pagpapayaman ng uranium. Bukod dito, ang kontrol sa kipot ay magsisilbing karagdagang alas kapag muling nagbukas ang mga negosasyong nuklear. Gayunpaman, ang agresibong estratehiyang ito ng Iran ay may kasamang napakalaking panganib para sa kanilang sariling bansa. Ang matinding pinsala sa ekonomiya dulot ng digmaan ay nararamdaman na ng mga ordinaryong mamamayan dahil sa pagharang ng Estados Unidos sa ekonomiya ng Iran, bumagsak ang pag-export ng langis ng bansa na nagresulta sa malubhang kakulangan sa pondo at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Sa kasalukuyan, nakikipagbuno ang mga mamamayang Iranian sa triple-digit na inflasyon sa pagkain,
Ang krisis sa lokal na pera noong nakaraang Disyembre ay nagbunsod ng pinakamalaking protesta laban sa pamahalaan sa loob ng 47 taong kasaysayan ng Islamic Republic. Marahas na binuwag ng mga otoridad ang mga kilos protestang ito na nag-iwan ng libu-libong patay at libu-libo pang nakakulong. Marami sa loob ng bansa kabilang ang mga kaalyado ng katamtamang Pangulong si Masoud Pezeshkian ang natatakot sa posibleng kahinatnan ng ganitong marahas na patakaran. Nagbabala ang dating Foreign Minister na si Mohammad Javad Zarif na kung hindi agad makakamit ang isang diplomatikong kasunduan, magiging napakahirap ng pagbangon ng ekonomiya at hindi malayong muling sumiklab ang malawakang kaguluhan sa loob ng bansa. Ang kasaysayan ng digmaang ito ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari na nagpapatunay na hindi madaling hulaan ang wakas nito. Noong Pebrero, matapos mapatay sa mga pag-atake mula sa himpapawid ng Amerika at Israel ang ilang matataas na pinuno ng Iran, inakala ni Trump na matatapos ang labanan sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit sa halip na sumuko, lalo pang tumatag ang determinasyon ng mga pinuno ng Tehran na lumaban. Ginagamit ngayon ng Iran ang pamamahala sa kipot upang patunayan sa kanilang mga mamamayan at sa buong mundo na hindi sila nagapi ng mga dayuhang puwersa. Ang hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang lehitimasyon ng rehimen sa loob ng bansa sa gitna ng matinding kahirapan. Ngunit ayon sa mga eksperto, may hangganan ang katatagan ng bansa kung tuluyang guguho ang kanilang lokal na sistema ng pananalapi. Sa kabila ng matitigas na pahayag, naniniwala ang ilang analista na hindi kayang panindigan ng Iran ang ganitong estratehiya magpakailanman. Darating ang panahon na mapipilitan silang makipagkasunduan sa Amerika upang maisalba ang kanilang bansa mula sa tuluyang pagbagsak. Ngunit sa ngayon, nananatiling matatag ang Tehran at tumatangging umatras sa kanilang mga naunang posisyong militar at geopolitikal. Sa huli, ang labanan sa Strait of Hormuz ay hindi lamang isang isyu ng teritoryo, kundi isang malaking sugal para sa hinaharap ng buong gitnang silangan. Habang patuloy na nagmamatigas ang magkabilang panig, ang buong mundo ay naghihintay kung sino ang unang kukurap sa mapanganib na tensyonadong paghaharap na ito. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang kaganapan dito lamang sa Balitang Pandaigdig.